Hello mga kumarites! Oh, long time no mini vlog ano, na-miss nyo ba ako? So ayun na nga mga kumarites, busy nga kasi ako. Kinakarir ko na talaga ang pag-affiliate natin sa TikTok. So andito nga pala ako sa DB Mart, bibili nga ako ng aking pang-backdrop sa aking pag-affiliate. Dumaan nga muna ako dito sa mga suklay, naalala ko nga pala nakabili na nga pala ako sa Orange app, pero tumingin-tingin pa din ako. Ay pag-aanhin ko nga baga ang suklay, Diyos ko po, kahit naman suklay nawawala sa bahay. Number 1 yan, pati kutsara, hindi mo alam kung nasa saan lagi. So mga kumarites, medyo nilalaksan ko yung boses ko dahil nga dito sa bahay naku, napakalakas ng ating sounds. Mahirap na at baka tayo ay maka-copyright. So mga kumarites, ano nga ba yung hinahanap ko? Di hulaan nyo kung ano, charot. Bibili nga lang pala ako ng pwede nating ipang-design doon sa likod ng ating gagawing pang-backdrop. Kasi yung iba may mga pa-flower base sa likod. Syempre gusto ko rin naman aesthetic din yung akin, no? Ano nga ba yung backdrop? Ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yun. Kung isa ka nga din na affiliate katulad ko, ganito dapat yung mga background natin. Yung medyo aesthetic, malinis, para lalo tayo maka-attract ng mga viewers. Naghahanap nga pala ako dito ng flower base. Gusto ko yun simple lang. Sa dami ko nakikita dito, hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko. Sobrang nagsasalawahan nga ako kasi nga ang dami kong nakikita. Lahat naman siya maganda. Yun nga lang ang gusto ko, yung simple lang. Pero syempre dito nga magkabukod nga yung presyo ng base at saka ng bulaklak. Kita nyo naman at napakadaming bulaklak dito na naka-display. Tapos ang lalaki pa ng base niya. Diyos ko, ayoko naman ng ganang kalaki. Gusto ko yung tama lang doon sa ating gagawing backdrop. Tapos ayun, napapunta nga ako gawi dito. Nakakita nga ako nitong maliit lang, ang cute. Sabi ko nga pwedeng-pwede to kasi nga maliit lang naman yung ating gagawin. At ayun, nagtingin-tingin pa nga ako dito ng pwede nga nating ipang-design. Ito nga din ang cute at nagustuhan ko nga din. Yun nga lang, hindi naman maganda yung sobrang daming design sa likod. Yung minimalist lang at baka naman hindi na tayo makapagbukas ng parcel sa sobrang daming nakalagay sa likod. Ano? Meron pa nga akong hinahanap dito, baka sakali lang na meron. Yung kahoy na may nakalagay na date. Bakit nga ba mga kumarites nagbabalik nga ako sa ating pag-affiliate? Namomotivate kasi ako dun sa mga nagpapakita ng kanilang komisyon. Totoo naman talaga mga kumarites na may pera talaga sa TikTok basta masipag ka lang. Actually mga kumarites, yung kinikita kong komisyon dito ay pinambibili ko nga rin ng mga items na ipinopromote ko. Syempre kung affiliate ka, kailangan mo din talaga mag-invest. Hindi naman kasi tayo pwedeng umasa sa mga pre-sample dahil yung iba hindi naman talaga nag-a-approve. Lalo na kung isa ka lang maliit na content creator katulad ko. Syempre mas ina-approvean nila yung mas maraming followers, yung mas maraming viewers at saka yung maraming benta. Kesa umasa nga tayo sa mga pre-sample, di bumili na lang tayo ng items. At dahil mga kumarites, nagbago nga ako ng account dito sa ating TikTok. Ito na yung bago ko at ito pa lang yung aking commission sa ngayon. Pero yung dati kong account active pa naman din yun. Yun nga lang kasi mga kumarites, hindi organic kasi yung aking mga followers doon. Gusto ko kasi yung aking mga followers organic talaga. O diba ang arte ko? Parang sa Facebook lang, talagang organic din yung aking mga followers doon at hindi ko sila pinilit. Ganun. Kahit bago pa nga lang ulit ako nag-uumpisa sa pag-affiliate, kita nyo naman at kahit papano ay meron na tayong kaunting komisyon. At ayan, habang magbabayad na nga ako dito, napansin ko nga itong aking mga pinsan ay naandito pala. At ayan, shoutout dito sa aking pamangkin na si Lexi. Ang laki na at dalaga na. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon at dito pa nga kami nagkita-kita. Bihira nga lang din talaga kami magkita-kita ng mga to dahil nga Diyos ko, napaka-busy na nga rin. At ngayon ko nga lang din nakita ang bunsong anak nito ni Jeff. Ayan, si Jeff, nako, very busy person yan, charot. At ayun nga, dahil nauna ang chika, nakalimutan ko na kumustahin si Tia. Sila nga pala mga kumarites ay pinsan ko nga pala sa mother side. Ayun nga, nagpaalam na nga rin kami at sana isa susunod ay magkita-kita nga ulit kami. Kulang talaga ang isang araw sa chismisan pa lang, Diyos ko dahil. At nung nakapagpaalam na nga ako sa kanila, ay dito naman ako dumiretso sa Pure Gold. Mamimili nga lang ako ng kauntian dahil nako, ang dami nang wala sa bahay. Tapos pinaggrocery ko ng kaunti yung aking anak. Sabi nga ni Inay, bakit ko nga daw pinaggrocery pa si Kurt, napakadami pa naman pagkain doon. Sabi ko naman kay Inay, hayaan na at pandagdag din. Kauntian lang naman talaga to dahil nga si Kurt naman hindi naman din makain. Binili ko lang siya ng ilang tinapay tapos yung kanyang kape at gatas. Tapos kaunting chichirya tapos ayan tinapay na gardenia. Yun lang naman yung mga binili ko sa kanya. Tapos sa bahay naman ang mga binili ko lang toyo, suka, ganun lang. Tapos pagdating ko sa bahay may bisita pala ako. Kakadating ko nga lang nito at ayan may bumungad nga pala sa aking bata. Ay tinatanong ko nga kung sinong kasama. Ay yung daddy pala niya at saka yung aking biyanan na lalaki. Nagkatay kasi nga pala si na kuya ngayon ng baboy pambenta. At dahil nga magpepiesta nga sa San Nicolas, di ayun nga kay kuya na nga sila kumuha. Ay sabi ko nga dito sa batang ito wag lalabas at mainit. Ay tunay ka namang pagkakainit sa labas. At ayan dahil sobrang init nga nauhaw na nga itong bata at binilhan ko nga ng sito dito sa tindahan. Sabi ko nga sa kanya mag-TikTok nga kami. Hello mga kumarites! Nandito ang aking pamangkin. Nakikita daw niya yung aking TikTok. Gusto ko sasayaw kami nung Phineas and Ferbs. Sayaw tayo.
Phineas and Ferb. Ha? Uubusin ko lang kung candy ko. Ubusin lang daw niya ang kinakain niya. Magti-tiktok daw kami. Tingnan natin dito. Sasabayan natin. Mahilig kasing manood ng TikTok itong batang ito. At ayun nga ang ending, hindi nga kami nakapag-TikTok. Kinuha nga yung cellphone ng kanyang tito. Ang sabi sa akin, wala naman daw kasing laro. Puro pang big boy lang daw yung laro, wala daw pang bata. Kaya sabi ko sa kanya, ano ba yung gusto niyang laro at aming ida-download. Ay di ayun, ang sabi sa akin, downloadan ko daw ng Roblox. O di ba, may pag-appear pa nga. Ay utas man din ako ng tawa dito sa batang ito ay. Tas ayan, maya-maya pumasok yung kanyang tito at pinapalagutok ang kanyang mga daliri sa paa. O di ba, tumahimik na ang bata. Pero maya-maya inawala nga din dahil nga dito sa labas ay nagkakagulo nga at mga naglalaban ng gagamba. Ay ba't baga nauso na naman nga aring gagambang are? Diyos ko po, dito sa bahay ay napakadami na nga din gagamba. Ay aba, yung iba dyan ay binibili pa ng aking asawa. Ay hindi rin naman talaga biro na manghuli ng gagamba ha, lalo na kapag kagabi. Tapos bihira din yung makakatsyempo ka ng mga magagandang gagamba talaga na panlaban. Eh ako nga din nagtataka, bakit nga baga ang panghuhuli ng gagamba ay kailangan ay gabi? Ay baka hindi gagamba ang mahuli at baka ahas. Charot. Ay ang masama pa ay baka ay makakita pa ng white lady. Ano? At ayan, tanghali na nga, sabi ko sa dalawang ari, kumain na. Ay konti lang din naman na nakain ni Kyler at hindi ata gusto ang ulam. Pero sabi nga nung kanyang ina, kumain naman daw ng tinapay sa bahay. Kaya sabi ko baka busog pa. At pagkatapos ayan, busy at tumahimik na nga dito sa kwarto at nako, naglalaro ng parehas. Ay minsan ay atag ng kulitin ng kanyang kuya Kurt, ay yung isa naman ay nababarino. Pero maya-maya ay tumahimik nga din na ring isa. Ang tawa naman ng pogi. Ay ewan ko kung saan galing pala aring chichirya ang are. Bit-bit ng batang ito eh. Ay ako na ang kumain ng iba at nako po, chichirya are ay. Konti lang yung binigay ko sa kanya. At are nga at meron pa nga ulit tayong bisita. O ito nga pala si Maring Angge at saka si Kevin. First time ko nga din palang ma-meet si Maring Angge. Pero nga pala siyang dalawang anak at ito nga isa ay bagsak na. Ay abaring isa pala bagsak na din. Bibinyagan nga din pala yan sa piyesta. Ang ninong nga pala niyan ay si Kuya. Hindi daw niya kinuha mga ninong yung mga naandong tropa niya dahil pagka nag-anak pa daw ng babae ay tsaka sila kukuhanin. Ay talaga namang angal si Mari. Ay di bali na daw na hindi makababae eh. Ay tunay ka namang napakahirap naman talaga mag-alaga ng bata. Mas mahirap pa kaysa nagtatrabaho ka. Medyo matagal nga din sila dito at ang dami nga din namin napagchismisan. Actually mga kumarites, sabi ko nga sa inyo, lahat pa nga ng mga asawa ng tropa ng asawa ko ay hindi ko pa sila namimit. Pero halos lahat naman ng namimit ko ay halos nakakasundo ko naman. Gaya niyan, itong si Maring Angge, first time ko din siyang mamit ngayon. Diyos ko, ang dami na namin napagkwentuhan. Parang ang tagal na namin magkakilala, ganon. Actually mga kumarites, ang sarap nilang kakwentuhan. Lalo na kapag kachismisan ng usapan tas may sinisira kang buhay. Charot! O hindi namin gawain yun ha. Basta ikay certified kumarites, alam mo na. So ayun, maya-maya ay nagpaalam na nga din sila at uuwi pa nga din sila sa kabila. Medyo hapon na nga rin to at yung aking anak nga at yung aking pamangkin umuwi na nga rin sa kabila. Di ayun, kami mag-asawa na naman na may iwan dito sa bahay. Sino naman kaya sa susunod sa mga asawa ng tropa ng aking asawa ang aking mamimit? At syempre isasama natin sila sa vlog ko. At dahil mababait naman ng tropa ng aking asawa, panigurado mababait din ang mga asawa nila. So far, wala pa akong namimit na suplada. At ayun nga, bago nga umalis si na Maring Angge, nakwento ko na ata ang talambuhay ng aking buhay. Pati ata talambuhay ng kapitbahay. Charot. At yan lang naman mga kumarites ang ating mini vlog for today's video. Matagal akong nawala, kaya sigurado na miss niyo ako. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye.